Record this. Okay, so welcome sa ating pong pag-aaral tonight. We will be talking about the preeminence of God or God's preeminence. Sabi dito as an introduction ng ating lesson, mga kapatid, when we feel as a church today that we have an inadequate view of God, kung hindi po ganong kalawak yung ating pong pananaw patungkol sa ating Panginoon Diyos at hindi natin mapupuli appreciate yung kanyang preeminence, then I believe, sabi dito, na we will become failure in many things, no, sa ating pong buhay bilang Kristiyano, bilang iglesia. Kaya napaka-importante po na malaman natin lahat yung mga bagay na makapagpapalawak palalo sa ating kaalaman, hindi kaalaman lang, kundi kung paano ang ating pananaw patungkol sa ating Panginoon Diyos, especially when we appreciate His preeminence. At yun nga yung ating matututunan today. We will try to talk about ano bang ibig sabihin ng God's preeminence. Okay? Ang sabi dito, all Christians need to understand and be mindful of God's surpassing greatness and incomparable capabilities. So dito pa lang makikita natin, mga kapatid, pag sinabi nating God's preeminence, we are talking about God's surpassing greatness and yung kanyang incomparable capabilities. Pag sinabi nating capabilities, nakapaloob dyan yung kanyang power, yung kanyang knowledge and wisdom. So let me just stop sharing this and we will talk about, I will be sharing to you. Wala po ito sa inyong lesson, but then pay attention to what I will be sharing to you tonight para lubos nating maintindihan kung ano bang ibig sabihin ng God's preeminence. Okay? Now, I will be sharing to you yung biblical meaning of preeminence. Pag sinabi nating preeminence, anong ibig sabihin yan? Sa Tagalog, minsan ang hirap po talaga na Tagalogin yung mga Ingles, no? Lalo na po yung mga theological na mga words, no, yung mga words patungkol sa ating Panginoon Diyos. But then kung ang pinakamalapit pong Tagalog na pwede nating gamitin pag sinabi nating preeminence ay yung pangingibabaw o yung pamamayani ng ating Panginoon. It talks about yung preeminence. So sa Tagalog, kung titingnan natin yon, yung pamamayani ng Diyos. At saan siya namamayani? Saan siya nangingibabaw? Yun yung titingnan natin. Okay? So yung term ng preeminence, makikita natin dito yung spiritual significance niyan sa Bible o sa kasulatan ng ating Panginoon Diyos. Itong salita na ito ay laging ginagamit para i-describe, para ilarawan yung supreme authority, yung prominence at yung uniqueness ng ating Panginoon Diyos. Kaya pag sinabi natin the preeminence of Christ, ang sinasabi natin dito yung supreme authority ni Lord, yung kanyang prominence, yung kanyang uniqueness, yung pangingibabaw niya, no? Yung kanyang namumukod tangi ang ating Panginoon Diyos. So kung titingnan natin ito mamaya, yung pamamayani at yung pakikipag pangingibabaw ng ating Panginoon Diyos at yung namumukod tangi ng ating Panginoon Diyos, saan siya namumukod tangi? May ilang bagay lang ba siya na nangingibabaw o namamayani? Titingnan natin lahat yan mamaya, mga kapatid. So when we talk about the preeminence of Christ or the preeminence of God, we are talking about His supreme authority, His prominence, and uniqueness. Ipagdating naman sa biblical context ng mga katuruan ng Biblia, pag sinabi nating preeminence, it is beyond human supremacy or dominance. Kasi 'di ba tayo mga nilalang tayo ng Diyos. So sino mas mataas sa atin? Sino nangingibabaw sa atin? 'Di ba ang Panginoon Diyos dapat nangingibabaw siya sa atin. Siya yung namumukod tangi sa atin dahil we are just mere creation of the Lord. Pero pag sinabi nating preeminence, hindi lang yung preeminence niya in terms of human supremacy, na mas mataas siya kahit kaninong tao, no? Kahit sabi mong napakasikat na leader or talagang mga presidente, no? Kung titingnan natin, he is more than, sabi nga natin, is more than beyond all those leaders pagdating po sa supremacy and dominance.
So hindi lang po pagdating sa mga tao ito, yung kanyang preeminence. It embodies yung divine order, yung God's authority, tsaka yung rightful exhortation of the Lord Jesus Christ above all creation. So ibig sabihin, hindi lang, kasi isa lang tayo sa mga created beings of the Lord eh. So yung lahat ng creation niya, kung titingnan natin yon when we talk about the eminence of God when it comes to His creation, makikita natin dito na yung authority niya over all creation. Hindi lang sa atin bilang mga human beings, but above all creation, sa lahat ng mga created things. This natin makikita sa ating study tonight na yung biblical meaning ng preeminence at titingnan natin yung biblical meaning nito, anong kahalagahan na dapat maintindihan natin ang relevance nito o yung kahalagahan na maintindihan natin yung preeminence of God. Kasi sabi ko nga kanina dun sa ating introduction ng ating lesson, failure to understand, no, to appreciate yung preeminence of God ay sabi nga natin, it will really sabi nga na, it will lead us to fail in many things, no? Kaya napaka-importante na malaman natin ano yung relevance na dapat nating maintindihan itong preeminence of the Lord at yung paano natin ito i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. So when we talk about the preeminence of the Lord, paano ba natin ito ipamumuhay? Knowing itong preeminence of the Lord that He is indeed, that He has the supreme authority, nandun yung kanyang supremacy at dominance over us. No? Kaya ibig sabihin nito, meron tong mga practical application itong katotohanan na ito sa ating buhay, sa ating mga buhay bilang Kristiyano. So, kung pag-aaralan natin yung preeminence mga kapatid, no? When we talk about preeminence, ang sabi dito, the word preeminence is derived from the Latin word preeminentia, no? Prominentia. So kinuha daw yung preeminence sa Latin word na prominentia. Ang ibig sabihin ng prominentia, yung Latin word na prominentia is surpassing others. Ibig sabihin, namumukod tangi siya sa iba. Okay? Yung being supreme. Yung para bang that He is beyond, no? Above everything, no? Above every human being. Ibig sabihin, nangingibabaw siya yung He is supreme over all, no? Yun ang ibig sabihin ng prominensya, no? At kung mapapansin natin dito, it means to hold the highest position or yung rank, no? Kung titingnan natin yung posisyon ng ating Panginoon Diyos, He possessed the highest position or rank, kaya sinusurpass niya yung lahat ng mga posisyon o anong mang klaseng authority na meron tayo, no? Name the authority, the preeminence of God is above that authority. Because when we talk about authority, siya yung merong supreme authority over all authority. Sabihin mo na merong authority yung taong ito, but then when we talk about the preeminence of the Lord, He possessed the supreme authority over that authority. Kaya makikita natin dito, no? Sinusurpass niya yung lahat ng mga iyon. Yung preeminence is not merely about being first among equals. Kasi walang katulad ng Diyos. Hindi natin pwede siya ikumpara na walang katulad ng Diyos. Siya lang ang nag-iisang Diyos. Kaya hindi natin siya pwedeng i-equal, no, sa iba. Hindi ibig sabihin ng preeminence is that He is first among equal. Dahil wala namang equal si Lord. Ibig sabihin nun, isinisigbay nito yung kanyang uniqueness, yung kanyang pagiging supreme and without rival. So wala siyang katunggali kasi namumukad tangi siya, namamayani siya. Ibig sabihin, wala siyang katunggali, wala siyang kalaban na ibang Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Kasi kung merong ibang Diyos, so hindi natin pwedeng sabihin na yung kanyang preeminence is that He is first among that God. Pero wala nang ibang God eh. He alone is God. Kaya walang rival si Lord pagdating sa kanyang uniqueness, sa kanyang supremacy, sa kanyang authority, no? Kaya doon natin makikita yung prominensya, yung Latin word na prominensya. It means to say He is above or surpassing anything.
Sa Greek naman, yung New Testament Greek, yung preeminence, ito yung sinatawag nating proteo. No? Sa Greek naman, proteo. Ang ibig sabihin ng proteo sa Greek, yung preeminence sa Greek, is that to be first. Dapat siya lagi yung una. Kasi siya yung, when we talk about preeminence of God, dapat siya lagi ang una sa lahat ng bagay. Kasi namumukod tangi siya, nangingibabaw siya sa lahat ng bagay. Kaya wala siyang katunggali. Ibig sabihin, dapat ay merong dapat siyang nangingibabaw siya sa lahat ng bagay, wala siyang katunggali. So, ibig sabihin, he should be always first among many. Okay? To have the first place. Kaya dapat laging sa kanya yung first place. Wala siyang kalaban o wala siyang rival pagdating sa ganon. Kaya kung titingnan natin, when we talk about His Lordship over our lives, dapat walang katunggali ang Diyos sa ating buhay, no? Kasi pwedeng maging kalaban ka ni Lord, no? Pwedeng sabi nga natin, no, na pwede nating sabihin, no, na uh, tayo mismo ang kalaban ng Diyos pagdating sa paghahari ng ating buhay. So wala po tayong slide, mga kapatid, no? We have not prepared any slide for this. So but then we are just recording this para pwede ninyong balikan. Okay, so yung prominensya na Latin word, ibig sabihin, nagsosurpass siya. He is the being supreme in anything. Yun namang proteo, the Greek word, he should always be first and should have the first place. So kung yun ang meaning noon, he should always be in first. He should have the first place over our hearts. Dapat walang katunggali si Lord sa ating mga puso. Diba sabi nga sa Bible, you are not worthy of me if you love your wife more than of me. Diba? Sabi doon, na you are not worthy of me if you love your children more than of me. So dapat laging first place si Lord sa over our lives. Kaya doon natin makikita yung preeminence ni Lord sa ating buhay bilang kanyang mga nilikha. No, dapat siya lagi yung nangingibabaw, siya lagi yung namumukod tangi sa at namamayani sa buhay natin bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga nilikha. Now, sa natin makikita yung preeminence, mga biblical example ng preeminence ng ating Panginoon Diyos. Kung makikita natin from even sa book of Genesis down to the book of Revelation, kitang-kita natin yung preeminence ng ating Panginoon Diyos pagdating sa kanyang supremacy over creation. Di ba sa book of Genesis, sinabi natin that God created everything. No, that in the beginning, God created the heavens and the earth. So, big sabihin, in those times, He is supreme over all His creation kasi siya yung nagdalang ng lahat ng bagay. Okay? So, doon natin makikita na doon pa lang sa Genesis, makikita na natin yung preeminence ng ni Lord kasi siya yung namumukod tangi, nangingibabaw over all His creation. Walang creation above the Lord because everything has been created only by God. Ganon din pagdating sa mga, di ba, sa Book of Exodus, Book of sa Deuteronomy, when we talk about the people of Israel. Makikita natin sa buhay ng bayang Israel nung hinirang sila ng ating Panginoon Diyos bilang kanyang hinirang na Israel. Makikita natin yung preeminence ni Lord over the nation of Israel. Yung pangingibabaw ng ating Panginoon Diyos above His chosen people. Hindi lang yon, yung unfolding of the history, yung mga nangyari sa Old Testament, no? Makikita natin doon sa mga pangyayari na yan, yung history from the past, makikita natin that yung preeminence of the Lord sa lahat ng mga bagay na nangyari na yan. Okay? So, tingnan natin yung unang example ng preeminence of the Lord is makikita natin sa creation. Sabi ko nga kanina sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. So doon pa lang makikita natin, sa umpisa pa lang, sa pagkakabukas ng Biblia, doon natin, the Bible begins with the declaration. Ipinapahayag na kagad yung preeminence ni God, that He is sovereign over all His creation, that He is in supreme authority over all things because everything are just creation of the Lord. Okay? So natin makikita doon pa lang sa creation,
makikita natin yung pamamayani, no, yung pangingibabaw o yung preeminence ng ating Panginoon Diyos. Dito natin makikita yung preeminence na in-establish ito nung create ng Panginoon Diyos yung mga universe, no? Doon natin makikita yung He exists eternally and independently, needing nothing but bringing everything into existence by the power of His words. Tingnan niyo po ito, no? Makikita natin dito, no? Paano ba nilalang ng Diyos yung lahat ng bagay sa Genesis? Di ba, during creation, sabi doon, He created everything by the power of His words, no? Sa pamamagitan lang ng kapangyarihan ng kanyang mga salita na doon niya tinatag o create lahat ng bagay. At doon natin makikita mga kapatid na hindi siya nangangailangan ng tulong. He did not dependent o nagdepend siya sa ibang bagay o sa ibang tao o sa ibang Diyos para mag-create, no? But nakikita natin dito that he independently created everything according to the power of His words. He don't need help, no, from anyone when He created everything. Yung creation, makikita natin dito, no? Doon natin makikita yung authority ni God, yung wisdom at yung kanyang power. Ang sabi nga sa Psalm 8 verse 1, sabi doon, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. So doon pa lang sa creation ni Lord, makikita na natin yung glory ni God. Di ba napag-aralan natin sa unang part when we talk about the glory of the Lord? Paano natin makikita yung glory ni God? By just seeing the creation of the Lord, nire-reveal ng creation niya yung kanyang glory. No? Kaya nga tayo bilang nilalang ng Diyos, dapat ang ating purpose ng ating buhay is always to give glory to the Lord. Kasi yun yung purpose why we have been created by God. That by just looking unto the creation of the Lord, sabi dito, makikita natin yung glory ni God. Kaya nga sabi dito sa Psalm 8, you have set your glory above the heavens. How majestic is your name in all the earth. How majestic is your name among all creation. So ibig sabihin, walang papantay kay Lord. Siya yung namumukod tangi. Siya lang yung namamayani sa lahat ng kanyang mga create. So yun ang ibig sabihin ng preeminence. Na kitang-kita sa example ng creation. Okay, so doon natin makikita. So dito natin makita na nire-remind itong psalm na ito na God is preeminent. He is above all the heavens and the earth at lahat ng kanyang mga ginawa, no? Yung lahat ng kanyang create. At doon natin makikita that yung kanyang dominance, yung kanyang supremacy over all created things by the Lord. Okay? Nangingibabaw siya, namumukod tangi siya sa lahat ng kanyang mga nilikha. Okay, doon pa lang kitang-kita na natin yung preeminence ni Lord doon sa creation. Another example ng preeminence is the preeminence of Jesus Christ. Okay? So, ibig sabihin, kung ang Diyos ay namumukod tangi, na siya'y nangingibabaw sa lahat-lahat, sa tao, sa lahat ng kanyang creation, sa lahat ng may authority and over all things. So, when we talk about Jesus Christ now, nandun din yung preeminence of Christ. Okay? Ano ba sinabi sa Colossians 1:15 to 18? Ang sabi dito, ang tinutukoy dito si Lord Jesus Christ, di ba? Sabi ni Paul, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominion or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, sabi doon. And in Him all things hold together, and He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. Okay? So doon pa lang makikita natin sa Colossians 1:15 to 18, makikita natin yung pamamayani ni Kristo Jesus na ating Panginoon, na namumukod tangi siya sa lahat ng bagay, no?
doon natin makikita, kung iisa-isahin natin yung Colossians 1:15 to 18, doon na natin makikita yung preeminence ni Lord sa lahat ng bagay. Okay, let's see it. Number 1, makikita natin doon sa verse na yon, He is the image of the invisible God. Alam natin that God is a spirit. You cannot see God. Okay? But then, we know that God became flesh. Okay? At si Jesus Christ is the exact image of that invisible God. No, ibig sabihin, when we talk about God, that He is a spirit and no one can see God, di ba? And sabi nga natin that no one can see God, and because although we cannot see God, but then what is so good about the Lord is that He became flesh. And when Jesus Christ became flesh, ang sabi po ni Paul, ang sabi po dito sa Colossians 1, doon natin makikita yung preeminence ni Lord ni Jesus Christ when he was sabi nga natin, when God became flesh. Doon natin makikita that Jesus Christ who became flesh is the image, no, the exact image of this invisible God. So doon natin makikita yon. If God is preeminent, na namumukod tangi siya, then we can see that if Jesus Christ is the same image of that invisible God, then we can see that preeminence of Christ over all things. Jesus reveals the nature and the character of God to humanity. Yung kanyang divinity and perfect reflection of God's glory affirm His preeminence. Doon natin makikita na ina-affirm, no, yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo pagdating dun sa kanyang preeminence. Kasi kung ang Diyos lang ang namumukod tangi, then kung si Jesus ay hindi Diyos, then may kalaban ng Panginoon. Kalaban niya itong si Jesus na ito. Kasi inaangkin niya na siya ay Diyos din. But then, kung makikita na natin dito that this Jesus Christ is the same image of that invisible God. It is the image of that preeminent God who became flesh. So doon natin makikita na tinatay ni Paul yung preeminence ni God doon sa preeminence ni Lord Jesus Christ. Kung ang Diyos ay namumukod tangi at namamayani sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao, sa lahat ng kanyang mga create, ganun din daw si Jesus kasi siya yung image of that invisible preeminent God. Okay? So doon natin makikita yon. So pangalawa, makita natin dito, kung hihimayin natin yung Colossians 1:15 to 18, hindi lang siya yung image of the invisible God. Sinabi din ni Paul, the firstborn of all creation. Dahil siya yung firstborn, ibig sabihin, namumukod tangi siya sa lahat ng creation. So pagdating sa atin bilang mga disipulo ni Lord, namumukod tangi siya sa atin. Hindi tayo pwedeng pumantay kay Lord o humigit pa kay Lord because He is the firstborn of all creation. Ibig sabihin, He is above all the created beings of the Lord. Okay? Yun yung ibig sabihin doon. Ibig sabihin, it doesn't mean that Jesus was created. Hindi siya create ni Lord. Okay? Because, di pa na pag-aralan natin yung eternity ni Lord, yung God, that Jesus Christ is eternal. Ibig sabihin, He is the beginning and the end. Noong pa man, nung hindi pa siya napaparito at nagtatawang tao, nandun na si Lord. No? Nandun niya yung He exists already. Kaya hindi natin pwede sabihin na nung siya'y nagpunta dito sa lupa, create siya ng Diyos Ama. No. He was the firstborn of all creation. And ibig sabihin doon, He is above all the created beings. Yung ibig sabihin yan. Yung firstborn doon, namumukod tangi siya sa lahat ng mga create na tao. Okay? Above all created beings. He is above in rank, in authority over all creation, and He holds that highest position over them. Di ba sabi natin kanina yung Greek word na ng preeminence, it is first, no, in rank. So doon natin makikita that when we talk about that He is the firstborn among all creation, ang ibig sabihin doon, hindi siya create ni Lord. Ang ibig sabihin doon that He is above all the created beings of the Lord. He holds the highest position above the created beings of God. Na pagdating sa rank, no, siya yung nangingibabaw, siya yung namumukod tangi sa lahat ng tao na kanyang create.
Okay? So doon natin makita yung preeminence ni God, ni Jesus Christ. Nakita natin kasi yung image ng invisible God, nakita natin dun sa image ng ating Panginoon nung nagkatawan tao ang Diyos. And that is Jesus Christ. Yung makikita din natin yung preeminence ni, God, ni Jesus Christ when Paul says that He is the firstborn among all creation. Another thing, makikita natin kanina, sabi natin, makikita natin yung preeminence ni Lord during creation. At sabi natin na during creation, nandun na si Lord, nandun na si Jesus Christ. Kaya nga sinasabi dito, binanggit dito ni Paul, yung preeminence ni Lord Jesus Christ, sabi niya, for by Him all things were created in heaven and in earth, visible and invisible, whether thrones or dominion, or rulers or authorities. All things were created through Him and for Him. And He is before all things. So, ibig sabihin, bago pa man nagkaroon ng lahat ng bagay, nag-i-exist na si Lord. He is before all things. No? Kung doon natin makikita na dahil ang Diyos, create lang niya ang lahat ng bagay, kaya nangingibabaw siya sa lahat ng kanyang creation. But Jesus Christ is already there. That's why sinasabi ni Paul na if Jesus Christ is the exact image of this invisible God, then sinasabi dito ni Paul na lahat daw ng were created through the Lord and for Him. Ibig sabihin, lahat ng create ay para kay Jesus at ito'y create sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, wala isa man na hindi create by the Lord. So, sabi doon, no, for by Him all things were created. Walang exception. In what way? In heavens or in earth, visible or invisible, no? Yung nakikita kahit hindi nakikita, no? Jesus Christ is above all those things. Sabi doon, He is above every throne. He is above every dominion or ruler or authorities. Kaya dito sa lupa, marami tayong mga rulers, mga authorities, may dominion, merong mga throne, may mga hari, di ba? But then, pagdating kay Lord, they are above all this throne. Jesus Christ is above all this dominion. He is above all these rulers. He is above all those authorities. Kasi, makikita natin, because all these things were created only for the Lord and through the Lord. Okay? He is before all things. So, doon natin makikita yung preeminence ni Christ over His creation. Na, sabi nga natin, nangingibabaw siya, namumukod tangi siya sa lahat ng mga bagay na create, including yung mga hindi nakikita, at ganoon din naman yung lahat ng mga dominion, power, authority. Okay? Yung mga sabi nga natin, yung mga nagro-rule. Okay? So, another thing, makikita natin dito, no? Another thing na makikita natin yung preeminence of the Lord dito sa verse na ito is that He is the firstborn from the dead. Siya yung laging una. Okay? Di ba sinabi natin na kanina, He is the firstborn among all creation. Hindi ibig sabihin siya yung unang create ni Lord. Hindi yung ibig sabihin nun. Ang sinasabing firstborn among creation, namumukod tangi siya sa lahat ng mga create ni Lord. Yun ang ibig sabihin ng firstborn doon. Now, sinabi din ni Paul dito that He is the firstborn from the dead through the resurrection of Jesus Christ. Pag sinabi natin namumukod tangi siya, kasi pagdating sa death, pagdating sa sin, because Jesus Christ, when He died, He conquered sin and death. Yung death, no? Becoming the first to be raised into eternal life. At doon natin makikita, kaya sinasabi dito that He is above all things. He is above among else because He is the firstborn among the dead. Siya yung una, no, na nakapag-conquer pagdating sa sin and also over death. Wala tayong nakitang tao na na-overcome niya yung, sabi na natin, yung kanyang, yung death, no? Sabi nga natin, ang Diyos lang, sa Panginoong Hesukristo lang, ang nakapag-overcome ng death. Wala tayong nakitang taong namatay na nabuhay na muli. Okay?
Walang ganon. Nakita natin that He is the firstborn among the dead because He is above even over death. Okay, because He is victorious or even before, He is even victorious over death. Kaya makikita natin dito that He conquered death. That He is above even death, no? Kaya doon natin makikita that He is the firstborn among dead through His resurrection. And through that resurrection, makita natin dito that He conquered sin and death. At another thing na makikita natin dito, no, sabi dito ni Lord, He is the head of the body, the church. So pagdating sa church, hindi ang pastor ang nangingibabaw, hindi siya yung unang rank. So pagdating sa church, He is the head. Siya dapat yung nangingibabaw. Siya yung namumukod tangi. Siya dapat yung first among His body. Kasi tayo'y katawan lang. Siya yung ulo. Kaya makita natin that yung preeminence ni Christ dapat nakikita sa iglesia. Dapat siya yung namumukad tangi. Wala dapat siyang karibal. No, dapat yung glory laligi lang kay Lord. Wala tayong aangkining glory para sa atin na nararapat lang para sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, I am a jealous God. I will not give my glory to another. No, hindi natin dapat angkinin yung glory na dapat kay Lord lang. Kasi kung hindi, makikita natin dito na katunggali ka ni Lord. Rival ka ni Lord pagdating sa kanyang preeminence. Kaya sa pagdating sa church, dapat siya lang ang nagigibabaw sa lahat ng bagay, patungkol sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa ating simbahan. Because He is the head of the church, He is the head of the body, the church. Kaya makikita natin din sa Kanya, dapat sa simbahan yung Kanyang preeminence, yung Kanyang namumukod tangi, nangingibabaw, namamayani ang Diyos sa Kanyang simbahan. Another thing, makikita natin dito, no, sa last verse, is that He is the beginning, sabi doon, at that in everything, He might be preeminent. Na sa lahat ng bagay, ang Diyos, ang ating Panginoong si Kristo daw ay dapat nangingibabaw. In everything, He might be preeminent. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay daw, name it, Jesus Christ should be above those things. Okay? Doon natin makikita yung nasa lahat daw ng bagay, dapat si Jesus ay preeminent. Na siya'y namumukod tangi sa lahat ng bagay, no? Siya'y namamayani sa lahat ng bagay. He should hold the highest position. He should hold the highest rank. He should hold the highest place in everything. No, pagdating sa lahat-lahat ng bagay. For example, in our worship, okay? In our priorities. Tingnan niyo yung priority ninyo. Sino bang ano bang nangingibabaw dyan? Dapat ang nangingibabaw sa ating mga priority na mamayani ang ating Panginoon Diyos. No? Sa ating buhay, sino bang nangingibabaw? Ikaw pa rin ba ang namamayani sa buhay mo? Hindi. Dapat ang namamayani over our lives. Dapat sa buhay mo, nakikita natin yung preeminence ni Lord. Siya yung namamayani sa atin, yung namumukod tangi sa atin, no, sa ating buhay. So doon pa lang makikita natin, sa lahat ng bagay nakikita natin yung preeminence sa kanyang creation, by looking unto ourselves, by looking unto our lives, no, sa mga priorities natin, sa mga ginagawa natin sa church, sa ating pamilya, dapat namumukod tangi. He should always hold those highest position in all those areas, in all those places. Wala isang mang lugar o isang bagay na hindi namumukod tangi ang Diyos. Wala isang mang pwede nating sabihin, mga kapatid, na hindi siya ang namumukod tangi doon o namamayani doon. Because when we talk about the preeminence of God and the preeminence of Jesus Christ, ibig sabihin, He holds the first rank. He is supreme over all. Sabi nga natin, namumukod tangi siya, namamayani siya sa lahat ng bagay. Overall, especially in all His creation. Okay? So nakita natin yung example, yung preeminence ni Lord pagdating sa creation, yung preeminence ni Kristo. Another thing that He is preeminence in terms of the nations. Sa mga bansa. Okay. Diba alam natin bakit ba may mga bansa? Alam natin na tinatag ng Diyos ang lahat ng mga bansa. For what purpose? So that
these nations, sabi natin, may be used for the Lord, by the Lord, to glorify God, no? Para magamit niya yung lahat ng mga nations for His own glory. At makikita natin dito na throughout all the Old Testament, sa lahat ng Old Testament writing, pinakita ng ating Panginoon Diyos yung kanyang preeminence over all nations at mga human rulers. For example, sa Exodus, di ba noong mga panahon na yon, ang pinaka key power ay yung Egypt, yung Pharaoh. Because even Pharaoh proclaimed that he is God. No? Kaya sinasamba siya ng mga Egyptian. Kaya sa yung Pharaoh noong mga panahon ng Ehipto, noong mga panahon na yung Israel, they are under the bondage, no, slavery of Egypt. Noong mga panahon na yon, yung Pharaoh, ang tingin niya sa sarili niya ay Diyos, no? At makikita natin dito na alam natin na ayaw ni Lord na may karibal. Okay? Kaya kung mapapansin natin dito, dahil ayaw niyang palayasin o bigyan ng release yung bayang Israel, no? Doon natin makikita na pinakita ng Diyos yung kanyang preeminence over Pharaoh. Paanong pamamaraan? Over the plagues. Di ba nakita natin yung mga plagues? Di ba yung water turned to blood? Di ba? Makita natin doon yung the death of the firstborn. Doon pinakikita ng Diyos that He is above Pharaoh. Kasi noong mga panahon na yun, people look unto Pharaoh as God Himself. And even Pharaoh, ang tingin niya sa sarili niya ay Diyos. Kaya kung natin makikita na even sa history, even sa nation, like the nation of Egypt, doon natin makikita yung supremacy ni God. No, sa plague na pinuprove ng Panginoon Diyos na siya lang ang Diyos, wala nang iba. Wala dapat karibal si Lord sa kanyang pamamayani. Wala dapat karibal si Lord sa kanyang preeminence. No? Yung pag sinabi nating preeminence, dapat siya lagi yung first rank. Siya lagi yung na may highest position. Kung ito si Pero, inaangkin niya yon, then alam natin that God will not tolerate that. He will prove to Pero na he alone is God. That He is preeminent even to Pero. Kaya nga sabi niya sa Exodus 12:12, ano sabi doon? For I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both men and beasts, and on the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. So doon natin makikita ang tamang dahilan bakit merong plagues in those time. Ipinakikita ng Diyos sa bayang Ehipto, even the gods of Egypt, na He is above all of them. Even yung mga gods, no? Di ba yung mga palaka, di ba yung mga, alam natin na sa Egypt, merong iba't ibang mga gods, no? At ginamit ni Lord yon, yung mga bagay na yon, to prove that He is even above these gods of Egypt. Okay? Di ba yung Nile River, sinasambal nila yung Nile River because they feel that kasi dun sila kumukuha ng tubig. Pero to prove that this Nile River is not God, no? Ginawa ni Lord na yung tubig, ginawa niyang dugo. That's why no one can drink at that time. So doon natin makikita that He wants to be above everything, no? If there is this God who proclaimed that God will not tolerate that because, sabi nga natin, because God alone is the Lord. He is the only God. And yung preeminence belong to Him only. Dapat walang karibalan si Lord. Kaya doon natin makikita, even He is preeminent above all nations. Ang sabi po sa Isaiah 40 verse 15, ano sinabi doon? Behold, the nations are like draught from a bucket and are accounted as dust on the scales. Behold, it takes up the coastlands like fine dust. Ganong katiting lang ang mga nasyon sa mata ng Diyos because they were just created by God. No? Tinatag lang ang nation for the glory of his name. Kaya doon natin makikita na dapat sa lahat ng nasyon siya yung namamayani. Kaya nga sa ating bansang Pilipinas ang pinagpe-pray natin na makita sa bansang Pilipinas yung preeminence na siya yung namamayani sa buong aspect ng ating bansang Pilipinas, sa leader, sa lahat economic, sa
sa paano maglilingkod. Kaya kapag alam natin na siya dapat yung na sa first rank, no, pagdating sa lahat ng bagay, no, pagdating sa mga nation, kaya dapat natin makikita na he is preeminence over all the nations. No matter how powerful a nation, kagaya nung nasyon ng Egypt, no, even sa Roman Empire, natin makikita ng mga panahon ni Jesucristo, they are nothing compared to the preeminence of God who reigns over history and eternity. Doon natin makikita. Kasi yung mga nasyon, kailan lang itinatag yan. Pero although nagkaroon sila ng sabi nga natin, doon natin makikita yung how powerful nations become before, no? Yun nga, yung Egypt, yung Roman Empire, no, yung Persian Empire in those times. But then makikita natin for temporary lang yung kanilang pamamayani. Yung kanilang when it comes to power, but when it comes to the power and the preeminence of the Lord, they are above all these things. Kasi walang simula ang ating Panginoon Diyos, no? Yung kanyang pamamayani, yung kanyang preeminence is above even sa pamamayani ng mga leaders, ng mga authorities dito sa mundo natin. Kaya dapat doon natin makikita that He is above every leaders. Kaya sabi nga natin kanina doon sa Colossians, no? That He is, sa Colossians 1:15, that He is above every ruler, above dominion, every authorities. Doon natin makikita na nangingibabaw siya, namumukod tangi isa sa lahat ng mga namumuno dito sa ating dito sa kalupaan o dito sa earth. So doon natin makikita. Another thing na halimbawa ng preeminence of yung preeminence in the Bible is the preeminence of love. Yung pamamayani at yung makita natin yung namumukod tangi yung pagmamahal. No? Kasi tingnan niyo po sa 1 Corinthians 13:13. 'Di ba? Kung pag-aaralan natin yung buong chapter 13, 'di ba? Kahit meron daw tayong mga spiritual gifts na prophecy, you can prophesy, no? You can discern things and everything by just using the spiritual gifts. Pero if you don't know how to love, then all these things are not sabi nga natin, they are all nonsense, no? Parang walang halaga kung walang pagmamahal. Kaya doon natin makikita, even in our lives, no? Sa chapter 13, verse 13 ng 1 Corinthians, di ba meron tatlong bagay na napakahalaga sa buhay natin? Ano yon? Yung faith, hope, and love. Yan tatlong bagay na yan, mga kapatid, napaka-importante yan na aspect at part ng ating buhay. Faith is so important. Kasi pag nawalan tayo ng faith, mahihirapan na tayo talaga na sumampalataya. Mahihirapan na tayong manalig. Kasi doon nakasalalay lahat-lahat. Hindi na tayo magdadasal kapag wala tayong faith, no? Hindi na tayo, kasi doon nakasalalay lahat yung ating pong mga ginagawa doon sa pananalig natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya faith is so important. Yung hope, di ba, kapag nawalan ka ng pag-asa, mga kapatid, titigil ka na, di ba? Kaya yung pag-asa natin na dulot ng Panginoon Jesucristo, no, we have a living hope, sabi nga, out of the resurrection of the Lord. So mahalaga yung hope natin, and it is a living hope. Hindi siya yung patay na pag-asa, kundi pag-asa na buhay, na kahit dumadanas tayo ng pagsubok sa ating buhay, meron tayong pag-asa. And then yung ikatlong bagay is yung pagmamahal. Napakahalaga ang pagmamahal. Kasi walang saysayang lahat ng ginagawa mo kung di ka marunong magmahal. Kasi lahat ng commandment ni Lord, how many commandments in the Old Testament to the New Testament, sinamarize siya ni Jesus Christ into two greatest commandments. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And the second is like the first. Love your neighbor as you love yourself. And then later on, in-upgrade ni Lord. Sabi niya, love your neighbor as I have loved you. Hindi na sa pagmamahal mo sa sarili mo na dapat ganung pagmamahal ang ibibigay mo sa tao. Kundi yung pagmamahal na nireceive mo kay Lord, yun dapat ang ibinibigay mong pagmamahal sa tao. Okay, in-upgrade ni Lord. Okay, kung titingnan natin doon, sabi ni Lord, with these two commands, there is no more law.
Ibig sabihin, na-solve mo na-obey mo lahat ng commandment ni Lord by just obeying these two commandments. Tingnan niyo po, yung Ten Commandment, di ba? Kalahati nun patungkol kay Lord. No? Kalahati nun patungkol sa do not covet, do not murder, do not steal, di ba? Do not commit adultery, yun nga, yung patungkol sa relasyon natin sa tao. Ngayon, kung meron kang pagmamahal, mako-cover na yon. Hindi ka mapapatay kasi mahal mo ang tao. Hindi ka magnanakaw kasi mahal mo ang tao. You will not use the name of the Lord in vain because you love God. Okay? So, solve na lahat yung mga commandment with these two commandment and there is no more law anymore kapag nasusunod natin to. Kaya, kung mapapansin natin, yung love is so important. But then, kung mapapansin natin doon sa verse na yon, ang sabi nan, so now faith, hope, and love, no? And abide in these three. But then, bandang huli, ang sinabi ni Paul dito, but the greatest of these three is love. Okay? Kung i-compare natin yung tatlong bagay na yan, no? Mahalaga yung tatlong bagay na yan, ha? Pero kung sinasabi ni Paul, the greatest among these three is love. Kasi tingnan nyo po, no? Bakit ko sasabihin, as I will be ending soon, bakit sinasabi ni Paul na mas mahalaga ang pagmamahal kaysa sa pananalig at ang pag-asa natin sa Diyos? Kasi sa ngayon, mga kapatid, importante po yung tatlong bagay na yan. Kasi we are still in a sinful nature. Okay? Hinihintay pa natin yung pagdating ni Lord, hindi pa tayo mga perfect people. So kailangan nating manalig, kailangan nating punong-puno ng pag-asa kasi yung mga dinadanas natin dito sa lupa ay magdadala sa atin para mawalan tayo ng pag-asa. Kaya napaka-importante yung pag-asa, kailangan nating manalig lagi, no? At kailangan nating mag-operate out always with love. Pero tanong ko sa inyo, pag dumating si Lord at kasama na ninyo si Lord, okay, you will be with the Lord na. Out of these three, kung makikita natin, we don't need any more hope. Kasi yung hope natin na materialize na, nangyari na. Yun nga yun, yung pagdating ni Lord, yun yung living hope natin eh. Dumating na nga yung pag-asa natin. So, hindi na natin kailangan yung hope pagdating ni Lord. Kasi, He will be with us now, no? Sabi doon, there will be no more death, there will be no more crying, there will be no more tears, and it will be purely joy, no? And peace in the presence of God. So we don't need any more pag-asa kasi wala na tayo sa lupa na punong-puno ng mga kung ano-ano. Kaya hindi na natin kailangang umasa pa. Faith, di ba faith, kasama na natin si Lord, no? We don't need any more even faith at that particular time. Ngayon, kailangan natin yung faith kasi hindi pa natin na-hold yung mga promises. Kaya nga sa Hebrews 11, sabi doon, faith is the assurance of the things that we hope for. Even yung mga bagay na hindi pa natin tinatanggap, hindi pa natin nakikita, mga nangyayari na pinanghahawakan natin, na pinananampalatayaan natin, pinanghahawakan natin yung kahit hindi pa nangyayari. Pero pagdating ni Lord, mangyayari ng lahat yun eh. Okay, yun na yung completion ng lahat nun. So yun na, tatamasahin na natin yung promises. So we don't need hope anymore. We don't need hope. We don't need faith anymore. Pero ang tanong sa inyo, titigil ba ang pagmamahal? No. Even when we are now in the Lord, we will continue to love Him. The more we will love the Lord. So, makikita natin, the greatest of these three is love talaga. No, because love is eternal. Sabi nga natin, because God is love, kaya yung kanyang pagmamahal is still eternity. No, makita natin yung kanyang kadakilaan ng kanyang pag-ibig ay panghabang buhay. Walang katapusan, walang hangganan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya yung pag-ibig natin sa Diyos, wala ring hangganan. Kahit dumating na si Lord, mamahalin pa rin natin siya. And that love will continue, no, to lead us to worship the Lord. So doon natin makikita yon. Ngayon, as I end, ano sinasabi nito sa ating buhay? Practical na tayo. Paano ko i-apply ngayon sa buhay ko yung preeminence ni Lord? Pag sinabi nating preeminence, nangingibabaw siya sa lahat ng bagay, sa kanyang creation, sa lahat-lahat. He should be the first, siya yung first rank, siya yung dapat yung may dominance, siya dapat yung merong authority over all. No? So, anong sinasabi nito sa buhay ko ngayon?
Kung yun pala, ibig sabihin na ang Diyos dapat nangingibabaw daw siya lagi, nabubukod tangi sa lahat ng bagay, sa above nations, above the creation, even above us. Ano sinasabi nito? So, ibig sabihin, when we talk about this, yung preeminence ni Lord, sabi nga natin kanina, He is preeminent upon the church. So pagdating sa mga church activities natin, especially on our worship service, ano bang ginagawa natin sa ating pong worship service every Friday and Sunday? Isn't it? We come together to worship the Lord. So dapat sa worship natin, ang naitataas, hindi yung song leader, hindi yung banda, hindi yung worship, hindi yung preacher, hindi even yung pastor. Kasi dapat in everything, sa lahat ng parte ng worship natin, from the prayer, from the from the exhortation, from everything, ang itinataas natin, dapat ang nangingibabaw ang Panginoong Jesucristo. Lalo na when we come to worship the Lord. No? Sabi doon na dapat ina-acknowledge natin yung preeminence ng Panginoon Diyos unang-una sa ating worship. Dapat sa ating pagsamba. True worship flows from recognizing that God alone deserves the highest place in our hearts. Bakit tayo nagwo-worship? Di ba? Bakit tinataas natin yung ating mga kamay? Ito'y pagpapahayag na pinasasakop mo yung sarili mo at si Jesus ang manaig sa iyo, siyang manibabaw sa iyo, siya yung maitaas sa iyo. So yun ang ibig sabihin no? Kaya nagwo-worship tayo. Pinapasakop natin yung ating sarili para siya yung mangibabaw, siya yung maitaas sa pinaka-highest place ng ating puso. No, pinaprioritize natin yung ating pagmamahal sa kanya, yung lahat ng mga bagay patungkol sa ating mga ministry, no? Hindi sabi nga natin, iba ang Panginoon Diyos, iba yung ministry. Okay, pwedeng maging busy tayo sa ministry pero hindi tayo busy sa relasyon, sa communion with God. Okay, busy ka sa ministry pero wala kang time to pray, wala kang time na mag-commune kay God. So because sometimes akala natin okay na yon. But then these are two different things. Ministry can become God and it can be rival to God. Naintindihan nyo? Kasi yung ministry, pwedeng maging karibalya ni Lord. Okay, ministry tayo ng ministry pero napapabayaan natin yung relasyon natin kay Lord. No? When it comes to communion, yung prayer, no? Yung kaya mapapansin natin dito sa lahat ng bagay, even in everything, ministry, yung flow ng service, yung worship natin, dapat makikita doon yung preeminence ni Lord in everything, in worship. Okay? Yun nga, yung preeminence in the church, because He is the head of the church, dapat He is absolute in control, in authority, possessing the highest place in the church. Even higher than me. No? Wala akong posisyon dyan. Even pastor kami, we are not the head of the church. Jesus Christ is the head of the church. He is even above us as leaders. No? Kaya doon natin makikita as head of the church, dapat He holds the absolute authority over the church. Diba sabi nga natin sa Book of Revelation, nagtuturo ako ng Book of Revelation eh. Kung makikita ninyo sa YouTube ninyo, meron nag-umpisa na kami ng chapter 1 tapos nandun na kami sa chapter 2 no, talking about the churches in Ephesus, and then sa Friday I will be talking about the church, yung message ni Jesus Christ sa church sa Smyrna. Dito mapapansin natin sa Book of Revelation nung nagpakita si Lord ng vision kay John nung sumulat ng Revelation, nakita niya sa vision niya na si Jesus, hawak-hawak niya yung 7 stars sa kanyang kanang kamay. Okay? The 7 stars. Now, if you will try to study yon sa Revelations 1:20, sabi ni Lord, yung 7 stars daw, ang nagsisimbolize doon is the 7 angels of the churches. Now, kung pag-aaralan natin ng malalim, yung 7 angels na yon, hindi spiritual being, yung mga anghel, hindi yon. Ang tinutukoy doon, kasi lahat ng mga bagay patungkol sa Revelation, mga symbolic lahat. Kaya kapag nag-aral kayo ng Revelation, hindi mo pwedeng gawing literal lahat. Even yung 7 is not literal number. Pag sinabing 7 sa Revelation, ang sinisimbolize doon, perfectness, completeness. Okay, yun ang ibig sabihin doon, hindi number.
Okay? Kaya makikita natin dito, nung pag sinabing seven angels of the seven churches, ang tinutukoy na seven angels doon, sino? Yung mga human, di ba ang angels ay ginagamit ng Panginoon para kanyang maging messengers, di ba sa Old Testament, sa New Testament, di ba nung nagkinombe ni Lord yung magandang balita kay Mary na magdadalang tao siya to the Holy Spirit, di ba nagpakita yung anghel sa kanya at ibinigay yung message na yon. So makita natin ginagamit ni Lord yung mga angelic being, mga angels talaga, no, spiritual beings to convey the word of the Lord. But then, kung titingnan natin yan sa Revelation, hindi sila actually angels of the seven churches, kundi alam natin in the church who are the messengers of God. Yung mga pastor, yung mga leader, sila yung nagko-convey ng word of God. Kaya yung angels na of the seven churches, these are pastors of the churches. And then sabi doon, Jesus Christ hold them in His hand. It means to say that even these pastors who convey the word of the Lord, Jesus Christ hold them. Accountable sila kay Lord, no? Ibig sabihin, yung authority ni God is even above those human messengers na nagko-convey ng mensahe ng Panginoon. So doon natin makikita na sa lahat ng bagay, even sa buhay ng mga pastor, dapat ang nangingibabaw, ang namumukod tangi ang Panginoong Kristo. Sa lahat ng ministry natin, sa lahat ng mga desisyon natin sa church, no, dapat makikita natin na namumukod tangi lagi. And it is rooted unto the lordship and to the sovereignty of our Lord Jesus Christ. Okay? Now, preeminence in our lives as I end, and then we will pray. Dapat, ang nangingibabaw daw sa buhay natin, kung i-apply natin itong preeminence sa buhay natin, in all aspect of your lives, mga kapatid, dapat nangingibabaw si Lord. Name it, sa buhay mo, dapat si Lord ang first place doon. Relasyon, sa plano mo, everything. No? Yung lahat ng patungkol sa buhay natin, sabi doon, in all of your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Revelations 3:6, di ba? Kailangan daw sa lahat ng bagay, ina-acknowledge natin na siya'y namumukod tangi dito sa lahat ng aspect ng buhay mo. And pag ginagawa natin yon, Jesus Christ and God will make our path straight. So, ibig sabihin dito, mga kapatid, na it involves, sabi nga natin, in trusting the Lord in His wisdom, trusting the Lord in everything, no? Yun nga yung kailangan natin, kung siya'y nangingibabaw, namumukod tangi sa ating buhay, dapat yung obedience nandun. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na yung preeminence ni Lord ay nasa iyo, tapos di ka naman marunong sumunod sa utos niya. Okay, so ibig sabihin, may problema. Okay, so doon natin makikita yung we surrender our will to the will. Dapat nangingibabaw, hindi yung kalooban mo, kundi ang kalooban ng Diyos. So doon natin makikita, no, in all aspect of our lives, sa ating buhay, dapat nakikita yung preeminence. Kasi doon natin makikita yung preeminence sa lahat ng bagay daw, in creation, in everything, no? Dapat si Jesus Christ, si Lord lang daw ang nangingigbabaw sa lahat ng yon, including our lives, including sa church, including the things that we do, even the nations of the world. So doon natin makikita yung kadakilaan na namumukod tangi ang ating Panginoon Diyos. Wala siyang kapantay, wala siyang rival, no, pagdating sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang pagmamahal, dahil ang Diyos ay namumukod tangi. So let me stop this and let us pray.